Hindi mo ba naaamoy yung sarili mo kapag halimbawa matagal ka nang hindi naliligo na nagkakaroon ka ng bad odor, nagkakaroon ng tinatawag na putok? Ay sabihin mo yung totoo na dahilan kung bakit mas pinili mo na ikaw ay madusing at merong amoy ang katawan kumpara sa ikaw ay malinis at mabango. Kagaya niyan, nagsasalita kami sa iyo ng ganito, ano ang nararamdaman mo? Naiinsulto ka ba? O naiinis ka ba sa amin? Nagagalit ka ba? O ibig sabihin, sumasama ba ang loob mo? Yan ang mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-business. For today's vlog po is about sa isang kababayan natin na ayaw niya na siya ay naliligo. Oh? At meron palang ganoon. Meron palang ganong tao na pakiwari ko naman ay wala naman sigurong problema sa kanyang kaisipan. Basta kay ayaw niya lang maligo. Marahil siguro dahil sa kanyang kinalakihan, wala po akong ibang tinutukoy kundi si Jonathan. Ayun, si Jonathan po ay isa sa mga tinutulungan ng ka-business official kasama ng kanyang nanay na si Nanay Marita. At sa maraming pagkakataon ay naturuan naman natin at naipaliwanag kung gaano kahalaga yung kalinisan sa katawan. Pero ganun pa man, ay mas minabuti niya o mas ginusto niya pa rin na hindi siya naliligo. Ngayon alamin natin kung anong rason kung bakit mas gusto niya na hindi siya naliligo. At meron naman siyang kakayahan para gawin yon dahil sa nung una nga ay nakita natin sila sa isang lugar kung saan sila nakatira na sabi ko nga ay parang lungga ng daga dahil sa sitwasyon na marami ang basura sa paligid. Pagaman ganon ay sinikap po ng ka-business official na sila ay mapagkalooban ng maayos at magandang matitirhan. Ang problema ay ang pagdating sa kalinisan. Doon tayo nagka-problema kaya sa maraming beses na rin ay naging palipat-lipat ang aming ginawang paghahanap ng bahay para sa kanilang matitirahan. So, sa pagkakataong ito mga ka-business, makakapanayam natin si Jonathan kung bakit ayaw niyang siya ay naliligo. Ano? So yun Jo, kumusta ka na? Nanay Marita, kumusta po? Papa. Jo, Opo kaya. Bago tayo siguro magsimula ng ating vlog, ay kumain muna kayo. No? Si mama lang muna kaya. Ha? Mama lang muna. Sinanay mo na. Ikaw? Mamaya lang kaya. Mamaya ka na. Oo. Kasi ko. Dalawa yung tinidor yata, Jo? Isa lang ba? Silang po kaya. Isa lang? Hindi mo kaya ni nanay kumain mag-isa, Jo? Ano lang kaya, tingnan mo kaya. Kaya mo ba, Nay? Kaya nyo pa. Kaya na, Jonathan, nakusog ka siguro rito na, parang di ako mahirapan. Bakit, Jo, sa madalas na pagkakataon, ikaw ay pinapaalalahanan ng maligo, ay hindi mo magawang maligo? Di naliligo. Bakit? Pag ako naliligo po kaya mga ano lang, mga 2 linggo, mga
magtatatlong linggo pag nainitan ako. Kasi yung sa Green Valley kami nakatira, ganun talaga ako maligo eh. Matagalan. Hindi ko na pinapabot na isang buwan, mga 2 lang, 3. Pero pag nainitan na ako, naliligo na ako. Ganun talaga ugali ko pag... Kasi Green Valley pa kami, nakita ko niyo kami doon. Tsaka kila Myra pati doon. Ganun ako maligo ko eh. Eh dito lang ako araw-araw naliligo kasi nagtatrabaho dito eh. Parang tumutulong ako eh. Kaya dito ako naliligo lagi-lagi. Pero pag nandun ako sa amin, ganun ako maligo. Pero yung malita ko, araw-araw ko naliligo. Yung may nagkaedad na po ko, ganun na estilo ko maligo eh. Hindi mo ba naaamoy yung sarili mo kapag halimbawa matagal ka nang hindi naliligo na nagkakaroon ka ng bad odor, nagkakaroon ng tinatawag na putok, no? Di ba? Hindi mo naaamoy. Hindi masyado kasi. Eh ako lang kasi ganun, naamoy ko lang kundi pag matagal na hindi ako naligo. Pero pag nainitan na ako, naliligo na rin ako eh. Bakit? Ano ang dahilan? Bakit, ano bang nararamdaman mo kapag halimbawa ikaw ay naligo? Wala naman po kaya ka. Eh wala naman akong trabaho kasi doon eh. Eh, doon lang po ko sa amin eh. Parang tinutulak ko si mama at parang wala ko pa akong ginagawa. Eh wala naman akong trabaho para gamitin yung araw-araw naliligo. So yun na, Joe. Simula ba pagkabata ay nakasanayan mo na talaga yan na hindi ka naliligo? Eh, magkita ko yan. Malitaw. Mas yung malitaw na naglagang naliligo. Yung may bahay pa kami tsaka lupa. Marami pa kami. Ay, may mga kapatid pa ako. Mga ilang taong ka noon? 13. 13. Ano yung ba yun? 10, 12. Oo. Lagi ako naliligo. Yung nag-edad na ako ganito, ano na, limitado na, parang ganung matagalan na. Kasi, nasanayan ko na. Kasi, Sabi mo kanina na noong may bahay pa kayo, oo, di ba? may bahay pa kami dati. Ngayon, Yung ang bata- edad mo roon ay mga 13, 13-12, no? Simula nung kay bata pa hanggang sa nag-edad ka ng 13-12 o 12-13, naliligo ka madalas noon. 12. Medyo bata-bata pa ako. Okay. Eh bakit noong paglagpas ng 13 hindi ka na naliligo? Naliligo pa ako mga 18 pa yan, 17. Yung nag-edad na ako ng 35 na ako, tama yung 36. Yun, nagbago na lahat. Medyo matagal na ako naliligo. Bakit? Ba't hindi mo na ginagawa yung dati mong ginagawa? Kung bata ka pa, pagdating sa paliligo. Sanayan na rin dun. Nakasanayan. Wala naman tira kasi doon, palipat-lipat lang kami. Wala ka rin matirhan. Yung buhay pa, hindi ako hindi pamatay. Yung palipat-lipat lang kami sa lugar niyan. Tapos nagbubuti kami. Tapos parang nakatamad na rin ganong maligo. Parang matagalan na rin ginagawa ko. Kaya ganun. Pero noong ikay nakuhaan namin ng matitirhan, nung inupahan ka namin kayo ni Nanay Marita ng maayos na matitirhan, di ba sagana sa tubig? Naliligo naman ako doon eh. Kasi may magandang bahay doon. Naliligo ako doon yung ligo pa nga ng bahay dito eh. Tapos naliligo ko doon. Tapos yung kila Myra, naliligo rin ako doon. Ligo pa lang bahay. Pati dyan dito, yung nalaman ko na parang yun, yung bago na parang medyo matagal na ako maligo. Gano'ng ka katagal hindi naliligo? Mga 2 linggo ba yan? 3. Ngayon, Magda 2 linggo pa lang ata eh. 2 linggo pa lang. kasi sagana naman sa tubig, yung pati hanggang ngayon, di ba yung tinitirhan nyo sagana sa tubig? May tubig. Dito daw. Laging puno yan kasi pinapaliguan ko rin yung mama eh. Oo. Nakita doon sa vlog. Tsaka nililinis ko rin dito eh. Kaya dito sa may harapan kasi umihi. Yung binabusan ko. Kaya saganan yung drum ng tubig. Pinatayog ni Ate Kenny. Doon naman sa loob, hindi naman masyadong nagagamit si doon eh. Kaya di ganong may mga kahit ang bang. Kaya dito lang sa harapan. So yun ang tanong ko, bakit ngayon nasagana naman kayo sa tubig at maayos naman yung inyong tinitirhan ay bakit napakatagal mo bago maligo? Yun lang yung parang yung sarili ko yung gano'n talaga ako. Matagalan. Bakit ano bang nararamdaman mo kapag halimbawa kayo nababasa ng tubig o hindi kayo naliligo? Wala naman po kaya.
Wala kang nararamdaman. Wala naman. Hindi ba pumipresko yung iyong pakiramdam, yung katawan mo? Hindi na, ano din, maganda sa pakiramdam ko yan. Kaso, pag araw-araw din naliligo, parang ano rin, narurumihan ka rin sa amin, bawat bukas. Kaya ang ginagawa ko, matagalan na lang maligo para isaan lang. Sa lugar lang ako, yung hindi panay-panay ligo kasi, narurumihan ka rin, ligo, tapos hindi, tapos ligo, narurumihan ka rin. Kaya ang ginagawa ko, matagalan lang para sakto lang. Sakto lang, parang okay lang ako, parang ayos lang yung sarili. Paano yung mga tao na nakakaligid sa'yo? Katulad ngayon, medyo dumidistansya ako ng konti kasi nga ang lakas ng amoy. Yun nga po. Nagkakaroon ka ng ang lakas ng amoy ng iyong tinatawag na body odor o yung putok kung tawagin, di ba? Ang heat. Tagalog, putok. Oo, putok or ang heat. Hindi ka ba naiilang na sa madalas na pagkakataon, hindi kayo nakikipag-usap sa mga tao, lalo na sa mga nagbablog sa iyo, at syempre, yung iba pang mga nakakahalubilo mo na ganun ang iyong amoy. Hindi mo masyado akong nakakaano, parang nakikihalabiliro. Ngayon lang sa inyo. Yung iba naman, di man, malalayo naman. So, ibig mo sabihin na magtiis na lang kami. Hindi yung sa inyo lang, parang ngayon lang, pero sa iba naman, parang di ka naman galing nakadidikitan eh. Kasi hindi ka man ako nakikipagkwentuhan sa iba. Hindi naman Medyo nakakausap. didistansya lang ang konti. Yan. Kasi medyo malakas pa eh. So, ayun, pasensya ka na ha. So, ngayon ganito kasi, itong vlog natin na ito, Joe, ay document ito sa isang taong katulad mo na hindi naglililigo. Kumbaga, mas ginugusto pa na meron siyang amoy na madungis at marumi yung kanyang pangangatawan kaysa sa maligo at na meron namang sapat na tubig, may kakayahan ka namang maligo, kompleto naman yung iyong katawan, parte ng katawan. No? So, gusto ko sana, kung papayag ka, ay sabihin mo yung totoo na dahilan kung bakit mas pinili mo na ikaw ay madusing at merong amoy ang katawan kumpara sa ikaw ay malinis at mabango o walang amoy. Bakit, Joe? Ano ba ang nararamdaman mo kapag ka ikaw ay naliligo? Doon muna tayo ulit siguro. Simulan natin doon. Wala ko yan, ganun talaga ako ngayon. Ganun talaga yung estilo ko. Pag-uugali ko. Pag ako nainitin natin, naliligo na ako eh. E pang hindi ko pa nararamdam na mainit, hindi pa ako naliligo. Paano pala? Katulad ngayon, December at taglamig ngayon. Eh di, ang haba na panahon niya, tsak na hindi ka maliligo. Saka, Malamig. sakto lang ako yan. Masaya naman lang sa sarili ko. Oo, wala namang question doon kasi ikaw ang may katawan. Paano? Okay lang ako. Kaya lang, siyempre, napipinsala yung mga tao nga nakakahalubilo mo kasi nahihirapan silang huminga, lalo na pagka medyo malapit. Yung mga sabi ko yan. Ha? Yung mga sabi ko sa sarili ko. Yung bang pamilya mo, yung nanay at tatay mo ay bihira di maligo? Hindi, naliligo rin yan. Naliligo sila madalas. Oo. Nung di pa ito ko yan, mama. Yung mga kapatid mo noon, Ganun din. magkakasama pa kayo. Naliligo rin yun. Lalo yung kuya ko, araw-araw nung naliligo. So, ibig sabihin, bukod tangi ka lang. Hindi, ganun din ako dati. Ngayon lang ako nagbago. Parang sa kalagayan namin, parang yun. Ano ba yun? May kinalaman ba yun na parang kang naiinis sa sitwasyon ng buhay mo? Oo. Kaya parang nabubusit ka, kaya ayaw mo na lang maliligo? Parang pinarurusahan mo yung sarili mo? Ganun ba yun? Parang nakatamad na rin maligo pag ganun. So, para
Ano ba ang ibig mo sabihin, nakakatamad na rin maligo dahil sa sitwasyon ng inyong buhay, pamumuhay, ay parang tinatamad ka na rin bang mabuhay? Di ba yung gano'n lang, parang sakto lang siya ako, matagalan na ako maligo. Parang nakakatamad kasi maligo pag lagi. Eh wala na. Tinatamad ka. Naging mukhang tanga lang ako, ligo na ligo, wala nang pupuntahan. Tsaka wala naman trabaho. Parang naman overacting naman yung ligo-ligo araw-araw. Eh, wala sa lugar. Tsaka wala naman sa tamang lugar. Parang kasi pagka-niwala ko siya, hindi naman lagi-lagi naliligoan yung tao. Parang prepare niya sa isang lugar. Parang may araw din yun. Hindi naman lagi-lagi naliligo. Parang naniniwala ko rin kasi yun. Kaya ganun ako matagal din naman naliligo. Hindi naman kasi hindi ako din naliligo. Alam ko naman yun. Kaya mainitan din ako pag ganun ginawa ko. Pero alam ko yun. So, ibig sabihin, tinatamad ka lang. Oo. So, ibig sabihin, mga ka-business pala rito, ang pinakadahilan kung bakit bibihira o hindi siya naliligo dahil sa tinatamad siya. At ang sabi niya kanina, dahil wala naman daw kasi siyang pupuntahan, wala daw siyang trabaho, kaya hindi na lang siya naliligo. At parang nakukornihan, ang sabi mo kanina, corny? Corny. Parang ano. Parang ang linis naman yung ganun tao. Araw-araw naliligo, parang overacting daw yan. Ang overacting. Saka ano, hindi naman namamatay ang tao sa dumi. Namamatay pa sa tao pag masyadong malinis. Parang sa tingin ko parang naarte ano. Pero pag ganun, hindi ako, sakto lang. Hindi ako masabi. Parang nagiging mukhang tanga. Araw-araw naliligo. So, ibig sabihin, yung mga taong araw-araw naliligo ay mga mukhang tanga para sa'yo. Parang ganun. So, mukha pala kaming mga tanga rito. Di ba? Ano, Parang ganun, parang ganun, Jo. Di na, Naliligo ka talaga kami araw-araw eh. di naman po kayo kuya, marami naman taong araw-araw naliligo. Hindi naman kayo sinasabihan ko. Yung ibang tao rin. Eh hindi naman kayo nagsabi ako ganun. Pati ibang tao rin. Hindi. Yun na nga. Lalo yung ano namin, yung dati namin tinitiran doon. Yung sa may harapan. Araw-araw naliligo yun. Hindi kaya ano yan, yung meron lang akong sasabihin sa kanya yan. Oo. Jo, sintabi sa'yo ha. Hindi kaya ano yan. Kumbaga, mas ginusto mong hindi maliligo. Para sa akin lang ha, masintabi sa'yo. Para kasi pag naliligo sila ya, nautin nga, nagmamalimos sila, malinis ang dating, baka wala magbigay ba. Mas minainam siya hindi siya naliligo para talagang gusgusin ang dating, mayroong maawa, may magbigay. Hindi kaya ganun? Hindi naman ganun kaya. Hindi naman sa ganun. Hindi naman, parang ganun talaga ako nga. Hindi naman daw sa ganun. Ano ang pakiramdam mo ng katawan mo, limbawang sa loob? Sa loob ng 2 linggo, lakas ano? Talaga? Lakas ng amoy ni Jonathan, pasensya ka na ito Hindi siya na po makabisis talaga. Kagaya niyan, nagsasalita kami sa ng ganito, ano ang nararamdaman mo? Naiinsulto ka ba? O naiinis ka ba sa amin? Nagagalit ka ba? O ibig sabihin, sumasama ba ang loob mo? Hindi na ako nakagalit eh. Saka hindi mo ako naiinip. Saka sarili ko naman to eh. Saka ako nagdadala eh. Saka sarili nila sila nagdadala. Hindi man ako wala akong pakialam sa kanila eh. Yun ang nararamdaman ko na nagagalit lang ako pag ano, sinasaktan ako. Tapos harap-harapan. Doon ako nag-react. Saka yung nagsasalita ng hindi maganda. Yan, nuepek sa akin mga ganyang salita eh. Parang Yung sinasabihan pa namin ng di ba minsan may mga pagkakataon na halimbawa hindi tayo nagpo-vlog tapos nagbibiroan dito tapos nasasabihan ka, "Oy Jonathan, ang baho mo, maligo ka nga ron." Di ba may mga ganun, no? Na pagkaman pabiro ang dating ng tono ng pagsasalita, pero yun ang totoo na talagang naamoy ng mga nakakahalubilo mo. Hindi ka ba naiinsulto o nasasaktan doon? Baliwala lang sa iyo yun?
hindi mo ba naisip na teka muna, baka tama sila. So, asikasuhin ko na nga rin yung paliligo. Kasi para naman hindi sila nahihirapang huminga kapag katabi ako. Dahil mong ganun takot yung susunod sa amin. Ha? Kami lang ni Mama ron. Hindi ka naman matakot yung susunod sa amin. Parang ano. So, ibig sabihin pala, ang tao para sa'yo, dapat maligo pagka halimbawang maraming tao na nakakahalubilo. Ganun ba yun? Hindi man ako ganong malapit sa mga tao. Kanino mo natutunan yung ideya na yan, Joe? At sino nagsabi sa'yo na tama yung ganyang klase ng kaisipan? Kanino mo nakuha yan? Ako na, sa akin lang. Sa palagay mo ba yung ganyang iyong pananaw at katwiran ay tama kaya yan? Sa kanila tama, pero sa akin alam ko naman din yun na tama mali. Pero alam ko yun. Oo nga, ang tanong ko nga, ano ikaw, bilang ikaw si Jonathan na hindi naliligo at malakas ang amoy ng body odor, ay ano ba sa pagkaunawa mo? Tama ba yung ganyang klase ng pag-uugali ng tao na hindi naliligo? Hindi naman tama ko yan. Hindi tama. Okay, salamat Jo. Ngayon, dahil sa nasabi mo na hindi tama, ano yung tama para sa'yo? Maliligo araw-araw. Yun ang tama. Oo. Totoo yan sa puso mo? Baka naman nagsisinungaling ka. Ito nga na. Totoo. Tanong, bakit alam mo naman pala yung tama at saka mali, bakit hindi mo ginagawa yung tama at ang ginagawa mo yung mali? Gusto ko lang. Gusto mo mali ang ginagawa mo. Mga ganun lang patakaran ng sarili. Parang ganun lang. Gusto ko lang. Para maiba naman ata. Kaya iba. Kasi pare-pare naman tayo ganun. Iibahin ko lang style. Para hindi naliligo. Naliligo naman din, matagal lang. Pag di naligo, pag-usapan na yun. Ano na yun? May pupuntahan na yun, ibang pupuntahan na yun. Ako hindi naman ganun, alam ko naman yun. Naliligo naman ako, matagal lang. Hindi ko naman pinapabayaan ang sarili ko, alam ko naman yun. Yung iba hindi naliligo, pinapabayaan ang sarili. Ang punta yun, alam na. Ako hindi. Naliligo ko kasi matagal lang. Hindi ko manayaan na ganun mangyari. Ganun ako. Alam ko naman yan. Diyan, sila pinabayaan ako hindi. Ganun talaga ako. Matagalan lang. Hindi naman araw-araw linis. Hindi man ako mayaman, hindi man ako mahirap lang ako. Naisip mo ba na isa sa dahilan siguro, marahil, kung bakit wala masyadong mga tao ang nakikihalubilo sa iyo dahil dun sa masama mong amoy? O yun nga po kaya. Lalata ako nga rin yun. Kaso, wala ka na akong pakialam sa kanila. Tsaka, ako naman nagdadala niya ito. Ayaw mo ba na meron kang maraming mga kaibigan, nakakahalubilo, kakwentuhan, kabiruan, kasama mong nagiging masaya at hindi naiilang sa iyo dahil sa wala silang naamoy na masangsang o ika nga wala silang naamoy na hindi maganda kaya kampante sila na kahit nagkakabiruan kayo ng magkakalapit. Yo, this is Medyo. The title of this song is Kuya Ka Business. Mapagmahal sa kapwa at may takot sa Diyos. Aminadong galing sa hirap, kaya nagsikap ng lubos. Lahat ng hirap, pagsubok, iyong pinagdaanan, ituluyang nagsikap, di ka pinanghinaan. Patuloy kang gumawa ng paraan, patuloy lang at di ka nag-alangan. Saksi kami lahat sa iyong mga kabutihan, saksi kami sa mga sinagot mong kahilingan. Maraming kababayan na ang iyong natulungan, at di lang basta tulong binigyan pang kabuhayan. Naging sandigan ka ng mga taong may
naghihirap, mga taong pursigido sa buhay at nagsisikap. Ganyan ka busilak ang iyong puso, di ka nagpatinag at di ka basta sumuko. Saludo kami kuya sa hangarin mong mabuti at malinis. Proud na proud kami sa'yo kuya ka business. Pinunukang my heart of gold, tinadhana ka kay marigold. Pagkat mayroon kayong heart of gold, mahal namin kayo. Yo, lubos po kaming nagagalak sa mabuti mong hinahangad. Lubos nagagalak pagkat maging mabuti mong hangarin. Sinundan ng iyong anak, magulang na mapagmahal maging sa amin. Di naging iba, naging anak mo ring ituring. Ramdam po namin ang iyong pagsinop at pagmamahal na tunay. Handa mo kami paglaban, handa magbuwis ng buhay. Yan ang katunayan, di ka nag-aalilangan. Di mo tinignan maging sariling kalagayan. Tunay na manalapitan, nais kong ipabatid. Tunay na kaibigan, kapamilya, kaputid. Ganyan ka busilak ang iyong puso, di ka nagpatinag at di ka basta sumuko. Saludo kami kuya sa hangarin mong mabuti at malinis. Proud na proud kami sa'yo kuya ka business. Minahal kayo ng mga tao kahit sang panig nitong mundo. Pagkat mayroon kayong heart of gold, mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Salamat ang marami sa iyo kuya, salamat ang marami sa iyo pong pangunguna. Pinangunahan mo kami sa hadikain mong pagtulong. Di ka tumigil at di ka basta umurong. Salamat ang marami sa iyo kuya, salamat ang marami sa iyo pong pangunguna. Solido ka kung magmahal at pantay ang iyong pagtingin. Nawa ay di ka rin magsawa na kami ay mahalin. Mahalin. Ang dami mong natutulungan, hindi ka nag-aalinlangan. Pamilya at pangkabuhayan, pinuno ka may heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Salamat ang marami sa iyo pong pangunguna. Pinangunahan mo kami sa hadikain mong pagtulong. Di ka tumigil at di ka basta umurong. Salamat ang marami sa iyo kuya, salamat ang marami sa iyo pong pangunguna. Solido ka kung magmahal at pantay ang iyong pagtingin. Nawa ay di ka rin magsawa na kami ay mahalin. Mahalin. Mga gawa mo'y kinalulugdan ng ating Diyos na makapangyarihan. Pinuno ka may heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo.